impeachment is a kunwari lang na impeachment. Parehas ang intensyon, wasakin ang Sara Duterte ninyo, and then sirang-sira na siya. So by 2028, kung presidential election, sira siya. 2025 election, kung matuloy man yan, lahat ng endorse niya, wasak na. Sino yan niya? Sino makinig sa iyo, magnanakaw ka, kuno. Sasabihin ng mga tao, sige-sige ng mga vlogger, ng mga bayaran, bibitayin namin kayo, umikot ang gulong, at yung mga troll. So sabay-sabay na nangyayari yan. With all the money, ang problema, ninakaw nila yung pera natin. And here we are, so stressed about it, kahit Pasko. Kaya sabi ko sa inyo, mag-enjoy muna kayo eh. Here we are, ng mga walang yan, tapos nun, ang AFP tsaka PNP, hindi kumikilos, bagkus ginagamit pa nila. Kaya we are in a deep hole shit na situation. And we better do something about it this January. Because it will all happen this January. January 6, magko-convene yung Congress. And then, January 13, magkakaroon ng INC rally. And then, January 20, si Trump may sworn in. And then, end of January, presidente na si Inday Sara. It's all happening in January. Akala nyo kayo lang bongbong ang kayo lang BBM ang nag-iisip, nagpaplano. Nagpaplano rin yung kabila. No. Nagpaplano rin yung kabila. So, parang ang hinahabol in January 13, January 20 ni pero you know guys, mga kababayan, ang nag-create nitong senaryo na to is BBM, tapos noon si Tamba, o kung sino pa yung mga think tank nila, madumi sila masyado maglaro. Mga ngya sila, mga demonyo talaga sila. Unang-una, manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibing. Sabi ko nga kay Digong dun sa party, sir, ako galit na galit mga walang yang manggagamit yung tarantadong yun. Isipin mo, ikaw nagpalibing sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may kutang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan yung ano ng tatay niyan pasasabugin ko puta mga pasasabugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it a demolition job. I will demolish yung bangkay, no? Mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang niya. Tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team. Para kayong love team no? Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, yun Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon, hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry, AFP, kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy, pati PNP. And it has to stop. Wag nyo kaming tatakutin. Wag kayong salita-salita. Tumahimik na lang kayo. No? Kung maaari, gumawa na lang kayo. Either kampi kayo ni BBM or kampi kayo ng taong bayan. Ayan, may nagsasalita ng Junior. Mahiya kayo. So, issue ngayon yon sa balita sa SOCMED,
may mga junior officer na nagsasalita. Sinabi ko sa inyo may problema Hindi nyo kayang bayaran yung junior officer, no? Hindi nyo kaya na makontrol yung iisipin ng junior officer. Ang problema ninyo, itong mga junior officer, sila may tao. Sila ang may hawak ng armed forces. You have that wrong notion, mga general. Akala ninyo susunod sa inyo yung mga junior. Wrong. Ay nako, you have the benefit. You have the benefit. Kanina, may kausap akong ka-FGF Nasabi ko, tera, punta tayo doon kay Colonel Padilla, dalawin nga natin. Tapos sabi, sir, talagang love nyo si Colonel Padilla. Hindi, joke lang yan, sabi ko. Spokesperson kasi siya. I just want to tell her yung how I look at it, what will happen. And since she is the spokesperson, she is the link of the AFP to the people. Spokesperson nga Kaya, Colonel Padilla, you will have an important role. Pagka something, anything, mahirap yun Basta ang sabi ko, ang intel namin, sinasabi ng mga Amerikano, confirm, 3 sources, source 1, 2, 3. Ang confirmation ay, sabi ni Trump, pagka una sinabi niya, let the Filipinos determine their future. Sabi ni Trump yun. Ibig sabihin, bakit ko babantayan si BBM? Bakit ko tutulungan si BBM? Dapat ganun yung salita niya Hindi, ang salita niya, let the Filipino people determine their future. Tayo, Filipino people. And we are already saying what we want to happen. Ngayon, Merry Christmas, BBM, Lisa, Tamba, everyone, Merry Christmas sa inyo. Pero hindi nyo kami sinasagot doon sa gusto namin mangyari. Mag-hair follicle drug test ka, BBM, and people around you, at explaining yung pera. Dinedman nyo kami. Ano sabi namin? Determinate namin kayo. Matapos lang itong itong mga bakasyon. Kasi nakabakasyon lahat Ayaw namin buwisitin yung mga tao. Ako, mabubuisit ako pagka, kunyari, ngayon mangyari, terminate ka na namin bukas Pero hinayupak may kanya-kanya kami ginagawa. Parang kayo na lang ba ang sentro ng buhay namin? Hindi. Maghintay kayo. No. Kami mga amo, maghintay kayo. Maihi kayo sa salawal. Binigyan namin pagkakataon. Sinayang nyo, winaldas ninyo. Ang yayabang nyo pa ngayon. Pues, we will not forgive you. We will be unforgiving. We will be, no quarters. Talagang, sumurrender na kayo. Beng pa rin kayo, mga walang nga kayo. Talupan pa rin namin kayo. Pipila talaga tao para hampasin kayo. Gawin kayong pinikpikan. Kala ninyo nagbibiro kami? Handa kami. Tatakutin nyo kami? Hindi kami matatakot. Handang-handa na kami. Kami lang ang pumipigil. Kami. Wag na muna. Pasko muna tayo. Mag-exchange gift muna tayo. Magregalo muna tayo. Magkain-kain. Food trip muna tayo. Ang bihira yan. Iba naman sa atin kasi hat na hat kayo Pero pagka mamaya nagtatawag na ng tao, tara na, labas na. Kayo ito nangangatog. Hindi, baka magkaupakan Pucha. Sabi nga na Amerika pagka yung pangalawa sinabi, una, let the Filipinos determine their future. Confirm yon. Pangalawa, confirm. If there is bloodshed, if anyone gets hurt, if there is bloodshed, dugo sa ilalim ng shed, sa kubo, bloodshed. Baka maniwala kayo. Bloodshed. Merry Christmas. If there is any bloodshed, we will stop all
all of our aid to the Philippines. We will withdraw our US bases. Hanep. Dapat pala kung gusto ninyong mag-withdraw yan magpatayan na lang tayo, may bloodshed no? Tanggal yung US bases. So yun ang confirm yun, sabi ng Amerikano, no? So, mga kayo, may armed forces hindi mo magamit, may PNP hindi mo magamit, ang gagamitin ninyo mga komunista, no? Handa kami doon. Handa kami. Papanig ang armed forces sa amin. No, alam namin papanig sa amin ng armed forces. The armed forces will come out in this situation as protectors of the people. Maliwanag, kitang-kita kitang-kita sa mga nangyayari. Kitang-kita. Siyempre, hindi naman ako expert.